Magandang araw po sa iyo, Miss Fujiko, at sa lahat ng mga taga-subaybay sa iyong channel. Itago mo na lang ako sa pangalang Ella, 27 taong gulang sa kasalukuyan. Sa probinsya ng papa ko, ako lumaki. Sanggol pa lang ako nang malunod sa dagat si papa. Kaya mula noon ay si mama na lang ang mag-isang nagpalaki sa akin. Sa gawaan ng sapatos si mama nagtatrabaho bilang mananahi. Kapag pumapasok siya sa trabaho, sina lolo at lola ang nag-aalaga sa akin. Simple man ang buhay namin, pero kontento na ako basta kasama ko si mama. Matuling lumipas ang mga araw, buwan at mga taon. Dumating na rin sa wakas ang araw ng pagtatapos ko sa high school. Masayang masaya ako ng araw na yon, Miss Fujiko. Nagkaroon ng kaunting salo-salo sa bahay namin. Bakas sa mata ni mama ang saya ng mga sandaling iyon. Anak, ipinagmamalaki kita. Salamat at pinagbuti mong pag-aaral mo. Wika ni mama. Lahat ng yun po ay dahil sa inyo, mama. Kaya maraming salamat po sa lahat. Pangako po, mas pagbubutihan ko pa sa kolehiyo. Sagot ko. Natahimik bigla si mama sa sinabi kong yon. May problema po ba, mama? Tanong ko. Wala naman anak. Sige, dyan ka muna ha. Asikasuhin ko lang ang mga bisita. Sagot niya. Napaisip ako, Miss Fujiko, na mga sandaling yon. Nag-aalala na baka may problema nga si mama na ayaw lang niyang ipaalam sa akin. Kinagabihan sa hapagkainan ay napansin ko na para bang hindi mapakali si mama. Ramdam ko na may gusto siyang sabihin sa akin. Hanggang sa tuluyan na siyang magsalita. Anak, pasensya ka na, pero baka hindi ka muna makapag-aral ng kolehiyo ngayong susunod na pasukan. Garagal na wika ni mama. Po, pero bakit po ma? Gulat na gulat kong tanong. Humina na kasi ang order sa paggawaan ng sapatos. May ilang kasamahan na din kaming tinanggal. Natatakot ako na baka isang araw ako naman ang sunod na tanggalin sa trabaho. Paano ko pa matutustusan ang pag-aaral mo? Umiiyak na si mama ng mga sandaling yon. Okay lang po mama. Naiintindihan ko naman po. Maghahanap muna ako ng trabaho sa bayan upang makapag-ipon para sa susunod na pasukan. Sagot ko pa. Tapos iniwan na ako ni mama sa kusina na halatang nalulungkot din sa mga sinabi niyang hindi magandang balita. Hanggang isang araw, hindi ko akalain na susubukin ako ng tadhana. Pagsubok na humubog sa bata kong isipan. Ngunit ito din ang naging dahilan kung bakit mas matatag na ako sa ngayon. Panahon ng tag-araw at isang buwan na lang ay magsisimula na ang susunod na pasukan. Abala ako sa pagtulong kay mama sa mga gawaing bahay. Isang hapon, habang nagtitiklop kami ng mga damit ni mama, ay may narinig kaming boses sa labas ng tarangkahan. Ipagpatuloy mo na lang yung ginagawa mo anak. Titingnan ko kung sino ang nasa labas. Wika ni mama. Pagkalipas ng ilang sandali ay narinig ko na lang ang malalakas at masasayang tilian. Nagmamadali akong tumayo at ganun na lang ang pagkagulat ko nang makita ko ang isang pamilyar na muka. Sa larawan ko lang siya palaging nakikita. Si Ninang Sheila. Totoo pala na napakaganda niya sa personal. Bulong ko. Si Ninang Sheila ay palaging kinukwento ni mama sa akin
Matalik na magkaibigan sila mula pagkabata. Ayon pa kay Mama ay napakaganda ni Ninang. Bukod sa maputi siya, maganda rin ang hubog ng kanyang katawan. Naku, Mare, bakit di ka man lang nagpasabi na magbabakasyon ka dito sa atin? E di sana na ipaghanda kita ng mga paborito mong pagkain. Tuwang-tuwang wika ni Mama. Paano pa magiging sorpresa kapag pinaalam ko sa inyo na darating ako? Sagot na pabiro ni Ninang Sheila. Mula sa bintana ay kitang-kita ko ang pagyayakapan ni na Mama at Ninang. Napansin ko na palingon-lingon sa paligid si Ninang na para bang may hinahanap. Nasaan pala Mari si Ella? Yung inaanak ko. Sabik na tanong ni Ninang Sheila. May mga supot na iniabot si Ninang kay Mama. Kaya nagpa siya na akong pumunta sa pintuan at lapitan sila. Nanlaki ang mga mata ni Ninang na makita akong papalapit sa kanya. Mano po Ninang? Nakangiti kong pagbati. Nako, ito na ba si Ella ang inaanak ko? Kita mo nga naman, ang bilis ng panahon. Dalaga ka na at napakagandang babae pa. Wika ni Ninang Sheila. Mana lang po ako sa'yo, Ninang. Sagot ko. Dahil sa sagot kong yon ay nagtawanan silang dalawa ni Mama. Aba, at mukhang naturuan ka nitong mama mo kung paano umambola. Pagbibiro pa ni Ninang Sheila. Hindi na bago sa pandinig ko ang papuri ni Ninang Sheila. Hindi naman kasi sa pagyayabang, bata pa lang ako, ay marami na ang nagsasabi na maganda talaga ako. Ngunit nang nakita ko ang kagandahan ni Ninang Sheila, ay nagkaroon ako ng insecurity sa sarili ko. Maputi si Ninang Sheila, tapos ako ay morena lang. Habang nagkukwentuhan sa sala sina Mama at Ninang, ay narinig ko ang usapan nila. Dahil sa pabalik-balik sa ibang bansa si Ninang Sheila, ay wala silang pagkakataon para magkaanak ng asawa nito na ang pangalan ay Ninong Gab. Si Ninong Gab pala ay isang bank manager sa kilalang bangko. Hanggang sa biglang tumaas ang boses ni Ninang Sheila na ikinagulat ko. Ano? Hihinto sa pag-aaral itong si Ella Mare? Sayang naman ang taon. Wika ni Ninang. Kasi Mare, alam mo naman na mahirap ang buhay dito sa atin. Sigurado sa susunod na taon ay makakapag-ipon na ako at makakapag-aral na siya ulit. Malungkot ang boses na sagot ni Mama. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Ninang. Sandaling namayani ang katahimikan sa kanilang dalawa. Ilang sandali ang lumipas, muling nagsalita si Ninang. Mare, kung papayag ka, isasama ko sa Maynila si Ella. Ako muna ang bahala magpaaral sa kanya. Sayang kasi ang taon kung ihinto pa siya sa kolehiyo. Wika ni Ninang. Nang mga sandaling yon ay magkahalong emosyon ang nararamdaman ko. Nabuhayan ako ng loob dahil maipagpapatuloy ko ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Pangalawa, makakarating na din ako kapag nagkataon sa Maynila. Si Mama naman ang natahimik. Ako naman ay kalmado lang na naghihintay sa sasabihin ni Mama. Ayoko kasi naisipin ni Mama na mas gusto ko siyang iwanan. Pero sa isip ko, maganda ang alok ni Ninang. Dahil kapag nakapagtapos ako ng kolehiyo, ay maghahanap agad ako ng trabaho para makapagpahinga naman si Mama sa paghahanap buhay. Hindi ba nakakahiya sa'yo at kay pare? Baka maging dahilan pa ng pag-aaway niyong mag-asawa ang pagpapaaral mo kay Ella. Karalgal na sagot ni Mama. Bakas ang matinding lungkot sa mga mata ni Mama ng mga sandaling yon.
Hindi siya sanay na mapahiwalay ako sa kanya. At ganun din naman ako. Ibig mo bang sabihin niya na pumapayag ka na, Mare? Naku, okay lang yun kay Gab, Mare. Tsak na matutuwa pa yun dahil matagal na niyang gustong magkaanak kami. Nakangiting sagot ni Ninang. Naging maayos ang patuloy na pag-uusap nila Mama at Ninang Sheila at ang naging final decision ay mag-aaral na nga ako ng kolehiyo sa Maynila. Sumapit ang araw ng pag-alis namin ni Ninang Sheila. Madaling araw pa lang ay gising na si Mama. Nagluto siya ng aming almusal at pagkaing babaunin namin ni Ninang sa biyahe. Anak, ingatan mong sarili mo palagi sa Maynila at magpapakabait ka ha. Kapag bumalik na sa abroad si Ninang mo, palagi kang makinig kay Ninong Gab mo. Huwag mo silang bibigyan ng sakit sa ulo. Mahabang bilin ni Mama. Tinandaan ko lahat ng sinabi ni Mama. Masakit at mahirap mapalayo sa kanya. Pero para din naman sa magandang kinabukasan namin ang gagawin ko. Nagkaroon pa nga kami na kaunting iyakan bago ako lumabas ng bahay para sumama na kay Ninang. Nag-commute lang kami noon ni Ninang dahil wala naman siyang dalang sasakyan noong pumunta siya sa amin. Pagkarating sa terminal, ay sumakay na rin kami kaagad ng taxi papunta sa bahay nila. Pagkababa ng taxi ay isang malaki, maganda at dalawang palapag na bahay ang bumungad sa mga mata ko. Sandali lang, Ella bubuksan ko lang ang gate, wika ni Ninang. Ngumiti at tumangon naman ako. Akmang ipapasok na ni Ninang ang susi sa gate nang bigla namang bumukas ito. Napasinghap ako ng isang matangkad, matipuno at guwapong lalaki ang lumabas. Naka-t-shirt lang ito ng puti at pajama. Pero tila napakalakas ng dating nito sa paningin ko. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang asawa ni Ninang Sheila at siya si Ninong Gab. Bigla akong napapikit nang biglang hinalikan sa labi ni Ninong Gab si Ninang Sheila. Mahal, bakit di ka tumawag sa terminal na naroon na kayo para sana nasundo ko kayo? Wika nito, sabay pahapyaw na sulyap sa akin. Akala ko kasi mahal, nakapasok ka na sa opisina. Siya nga pala, siya si Ella, yung inaanak ko sa probinsya na kinukwento ko sa'yo. Nakangiting wika ni Ninang. Pumaling sa kinatatayuan ko si Ninang Sheila. Ella, siya naman ang Ninong Gab mo. Dagdag pa ni Ninang Sheila. Magandang umaga po, Ninong. Nakangiti kong pagbati. Lumapit ako kay Ninong Gab at nagmano. Ngunit binitiwan ko agad ang kamay niya dahil may nararamdaman akong kakaiba sa aking katawan. Tila may kuryenteng dumaloy sa mga ugat ko. Nang hawakan ko ang malaki at malambot niyang kamay. Hindi ko alam kung napansin ba nilang mag-asawa ang naging reaksyon ko. Siya ba yun, mahal? Naku, dalaga na pala at maganda pa. Sagot ni Ninong. Hindi ko alam, pero bigla akong kinilig nang mamutawi ang papuring yun mula sa bibig ni Ninong Gab. Pero agad kong kinastigo ang sarili ko. At pinaalala na asawa siya ni Ninang. Sige, pumasok na kayo sa loob. Ako nang bahala sa mga gamit nyo. Wika ni Ninong. Humanga ako nang makita ang ganda ng loob ng bahay nila. Halatang mamahalin ang lahat ng kagamitan ni Ninang Sheila. Hanggang sa napahinto ako sa bandang sala nang makita ko
ang malaking larawan ng kasal nilang dalawa. Napakagwapo talaga ni Ninong Gab. Hula ko ay mahigit 20 taon lang sila noong sila ay ikasal. At si Ninang Sheila ay napakaganda talaga niya. Halos walang pinagbago ang itsura niya sa larawan at sa kasalukuyan. O anak, baka matuno naman yung larawan namin ng ninong mo. Pagbibiro ni Ninang. Bigla akong napakislot. Nasa tabi ko na pala silang dalawa at nakatitig sa akin. Ramdam ko ang biglang pag-init ng pisngi ko. Sana di nila nabasa sa reaksyon ko ang biglaan at lihim kong paghanga kay Ninong Gab. Mabuti na lang nakaisip agad ako ng palusot. Humarap ako sa kanilang dalawa at malumanay na nagtanong. Ninang, Ninong, naisip ko lang po kasi pares kayong gwapo at maganda. Sigurado kapag magkakaanak kayo ay gwapo at maganda din ang anak nyo. Wika ko pa. Bigla silang natahimik. Napansin ko ang pag-iwas ng tingin nila sa isa't isa. Alam ng Ninang mo, Ella, kung gaano ko kasabik na magkaanak kami. Malungkot ang boses na sagot ni Ninong Gab. Biglang nataranta si Ninang Sheila sa tagpong yon. Niyaya na niya akong umakyat na sa ikalawang palapag. Habang nasa kalagitnaan kami ng hagdan, ay napalingon ako kay Ninong Gab sa ibaba. Kitang-kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Nang magsalubong ang aming paningin, sinusundan din pala niya kami ng tingin. Sana pala di na lang ako nagtanong. Di ko maunawaan ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Nagmamadali na akong sumunod kay Ninang Sheila. Magmula ngayon, ito na ang magiging kwarto mo, Ella. Ituring mong sarili mo itong bahay. Huwag kang mahihiya. Sige't magpahinga ka muna. Tatawag na lang kita kapag tapos na akong magluto. Wika ni Ninang. Magkahalong awa at hiya ang naramdaman ko ng mga tagpong yon. Alam kong may bahagi ng pagsasama nila ang di ko sinasadyang nasagi. Kaya hinawakan ko ang kamay ni Ninang Sheila at humingi ako ng patawad. Ninang, patawad po. Sana mapatawad din po ako ni Ninong. Hindi ko po sinasadya ang sinabi ko kanina. Saad ko. Wala kang dapat ihingi ng tawad, anak. Totoo ang sinabi ng ninong mo. Pero di pa siguro sa ngayon. Malangkot na sagot ni Ninang. Nang makalabas na ng kwarto ko si Ninang, ay napaupo ako sa malambot na kama. Ilang taon na kaya si Ninang? Siguro, di naman sila nagkakalayo ni Mama ng edad. Nasa 43 taon na si Mama. Magkakaanak pa kaya sila? Tanong ko sa aking sarili. Dahil sa malayong biyahe at pagod, ay nakatulog ako sa kama. Nagising na lang ako sa mahinang tapik sa aking balikat. Pagmulat ko ng mata, ay bigla akong napabalikwas nang makita ko ang gwapo at maamong muka ni Ninong Gab. Pasensya ka na, Ella, pero biglaan ang lakad ng ninang mo. May mahalaga siyang inasikaso na papeles. Malapit na kasi siyang umalis ulit. Inutusan niya ako na gisingin ka para kumain. Malambing na wika ni Ninong Gab. Naalarma ako bigla sa itsura at suot kong damit. Di kaya nakita ko ni Ninong na tumutulo ang laway habang natutulog? Para akong napapaso sa paraan ng pagtitig niya. Kaya nagmamadali kong inayos ang sarili ko. Pasensya na po, Ninong. Napasarap ang tulog ko.
Wika ko. Ano ka ba, Ella? Okay lang yun. Sa layo at haba ba naman ang biyahe niyo ng ninang mo? Normal na maging lantang gulay ka sa pagod. Lalo at mukhang hindi ka naman sanay na mag long distance travel. Isa pa, huwag kang mahihiya sa akin. Sa amin ng ninang mo, para ka na naming anak. Kaya ipanatag mo ang isip at loob mo. Wika ni Ninong Gab. Magmula ng sandaling yon, Miss Fujiko, ay tila nawala ang pader na nasa pagitan namin ni Ninong Gab. Magkasabay kaming kumain. Malambing at mabait si Ninong Gab. Pinaghihimay pa niya ako ng isda, bagay na lalong nagpalalim ng lihim na paghanga ko sa kanya. Ninong, kaya ko naman pong maghimay ng isda mag-isa. Nakalimutan mo po ba na lumaki ako sa probinsya? Pagbibiro ko pa. Ngumiti ng matamis si Ninong Gab sa akin. Hayaan mo na ako, Ella. Maliit na bagay lang to. Di ba sabi ko sa'yo, ituring mo na akong papa mo. Bilang isang ama, ay normal lang na ipaghimay ng isda ang kanyang anak. Sagot ni Ninong. Aaminin ko na dahil sa ginawa ni Ninong Gab na yon, ay naramdaman ko ang presensya ng pagkakaroon ng isang ama. Isinantabi ko muna ang espesyal na damdamin ko para kay Ninong Gab. Ramdam ko ang sensiridad niya sa mga ipinapakita niyang pag-aasikaso sa akin. Bilang pagtanaw ng utang na loob at ayaw ko din namang maging pabigat sa kanilang mag-asawa, ay maaga akong gumigising para magluto ng almusal. Hindi kita kinuha, Ella, para maging katulong. Narito ka para mag-aral. Wika ni Ninang Sheila noong una. Okay lang po, Ninang. Sanay din naman po ako sa probinsyang magising na maaga. Sagot ko. O siya, ikaw ang bahala, anak. Basta, huwag kang magpapakapagod, ha. Wika ni Ninang. Nagrigodon ang puso ko nang mahuli ko. Nakatingin sa akin si Ninong. Ilang araw ko nang pilit itinatakwil ang lihim kong nararamdaman kay Ninong Gab. Dahil alam ko na napakalaking pagkakamali ang damdaming yon. Makalipas ang ilang araw, ay niyaya ako ni Ninang sa isang department store. Binilhan niya ako ng magagandang damit, sapatos, ipit sa buhok, relo, tsinelas, at mga panloob. Tuluyan na akong napaiyak ng isang bag na mamahalin ang binili niya para sa akin. Naku, Ninang, masyado na pong madami itong binili niyo para sa akin. Okay lang naman po kung sa Divisoria na lang sana para mas mura. Wika ko. Ayos lang yan, Ella. Para saan pa ang perang inipon ko? Di ba wala nga kaming anak ng ninong mo? Basta, pagbutihin mong pag-aaral mo para matulungan mo ang mama mo balang araw. Madamdaming wika ni Ninang. Dahil sa labis na saya, ay niyakap ko ng mahigpit si Ninang Sheila. Ipinangako ko sa aking sarili na balang araw ay makakabawi din ako sa kanya at sa kabutihan nilang dalawa sa akin ni Ninong Gab. Ilang araw pang lumipas, nasanay na ako sa araw-araw na routine sa bahay ni Ninong at Ninang. Alas 5 pa lang ng umaga ay gising na si Ninong Gab. Nagja-jogging siya at babalik naman sa bahay ng alas 6 ng umaga. Pagkatapos magpahinga ay maghahain na ako ng aming almusal at sabay-sabay na kaming kakain. Pagsapit ng alas 7 ng umaga ay naliligo na si Ninong Gab at bago mag alas 7:30 ay aalis na siya papunta sa opisina. 3 araw na lang bago ang araw ng pag-alis ni Ninang Sheila. Bagamat malungkot, pero magkakasama kaming tatlo na pumunta
sa pribadong universidad sa papasukan ko. Tutol ako noong una nang sabihin ni Ninang na sa pribadong eskwelahan ako mag-aaral. Ninang, nagpapasalamat po ako ng sobra sa inyo ni Ninong, pero kalabisan naman yata na sa pribadong universidad pa ako mag-aaral. Mahal po doon. Pwede naman sa pampubliko lang. Wika ko. Masaya kami ng ninang mo sa ginagawa namin sa'yo, Ella. Kaya pabayaan mo na lang kami. Alam din namin na isa kang mabuting bata at nakakatiyak kami na di masasayang ang lahat ng ito para sa maganda mong kinabukasan. Wika ni Ninong Gab. Hindi na lang din ako kumontra pa dahil makikita rin naman sa kanilang muka ang kaligayahan sa kanilang ginagawa para sa akin. Para nga naman silang nagkaroon ng anak at ipinapa-enroll sa isang mamahaling paaralan at dalawa talaga sila nang humaharap para makipag-usap sa registrar's office at inaadam ang mga kailangan ko at lahat magiging schedule sa klase. Sumapit ang araw ng pag-alis ni Ninang pabalik sa ibang bansa. Hindi ko maiwasan na hindi umiyak dahil kahit sa ilang linggo ko lang na nakasama si Ninang Sheila ay napalapit na ng gusto ang loob ko sa kanya. Hindi ko man siya tunay na ina pero naramdaman ko rin sa kanya ang totoong concern at pagmamahal ng isang ina. Inihatid namin ni Ninong Gab si Ninang Sheila sa airport. Ella, ikaw na munang bahala sa ninang mo ha. Kapag nang babae yan, isumbong mo agad sa akin. Pagbibiro ni Ninang. Kakamot-kamot naman sa ulo na umiiling si Ninong. Nilapitan niya si Ninang at niyakap ng mahigpit. Hinalikan din niya sa noo si Ninang, tanda ng respeto sa kanyang asawa. Mahal naman, baka anong isipin nitong inaanak natin sa akin? Kilala mo naman ako, diba? Ikaw lang ang mahal ko at ang nag-iisang babae sa buhay ko na handa kong hintayin habang buhay. Madamdaming wika ni Ninong. Alam kong wala akong karapatan pero nakaramdam ako ng kirot sa isang bahagi ng aking puso. Ang swerte naman ni Ninang Sheila. Nakapag-asawa siya ng lalaking tulad ni Ninong Gab magmahal. Bulong ko sa aking sarili. Nang muli akong tumingin sa kanila ay nagulat pa ako na hinihintay pala nila akong lumapit sa kanila. Nagyakap kaming tatlo na parang kaming isang buong pamilya. Nang makaalis na ang eroplanong sinakyan ni Ninang Sheila ay magkasunod na kaming pumunta ni Ninong sa parking lot. Okay ka lang ba, Ella? Tanong ni Ninong Gab. Opo, Ninong. Namimiss ko lang siguro agad si Ninang. Sagot ko. Mahirap talaga sa tuwing umaalis ang ninang mo, Ella. Pero nasanay na lang din ako. Matagal ko na siyang sinasabihan na huwag nang bumalik sa abroad. Dahil may sapat namang ipon na naman kami. At malaki din naman ang sweldo ko. Pero sa huli, siya pa rin ang nasusunod. Malungkot na litanya ni Ninong. Nakaramdam ako ng awa para kay Ninong. Bakas ang lungkot sa boses at mga mata niya. Nasa loob na kami parehas ng kotse ng mga sandaling yon. Kung ako po ang nasa kalagayan ni Ninang, hindi kita magagawang iwanan pa, Ninong. Sagot ko. Kitang-kita ko ang pagkunot ng noo ni Ninong sa sinabi kong yon. Pagkatapos ay biglang kumislap ang mapupungay niyang mga mata. Talaga ba, Ella? Napakaswerte naman pala ng lalaking mamahalin mo. Nakangiti na sagot ni Ninong Gab. Huli na para bawiin ko ang sinabi ko. Baka ano pang isipin ni Ninong sa tinuran ko. At habang malaya kong natititigan sa malapitan ang gwapo niyang muka, may kakaiba na naman akong nararamdaman.
hanggang sa napadako ang aking mga mata ko sa mapupula niyang labi. Napalunok pa ako ng sariling laway dahil naglakbay na naman ang pilya kong isipan. Napakislot ako nang biglang lumapit sa upuan ko si Ninong. Tila ako napaso ng bahagyang dumaiti ang palad niya sa balat ko. Nakahinga lang ako ng maluwag nang tapos na niyang ikabit sa akin ang seatbelt. Yun palang dahilan ng paglapit niya sa akin. Namalayan ko na lang na nasa tapat na pala kami ng bahay. Parang natulala kasi ako sa buong biyahe namin papauwi. Bumababa sandali si Ninong at binuksan ng gate. Mula sa loob ng kotse ay sinundan ko siya ng tingin. Maganda talaga siya magdala ng damit. Bagay na bagay sa kanya ang suot niyang t-shirt na pula. Lalo pang lumakas ang dating niya dahil sa suot niyang sombrerong puti. Pinagbuksan pa ako ng pinto ng kotse ni Ninong. Nagpasalamat ako sa kanya at nauna nang pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso ako sa kusina at binuksan ang ref. Nagsalin ako ng malamig na tubig sa 2 baso. Pagkatapos ay bumalik ako sa sala at iniabot ang 1 basong tubig kay Ninong Gab. "Salamat, Ella. Magpahinga ka muna sa kwarto mo. Alam kong napagod ka sa biyahe," wika ni Ninong. Sumunod naman ako. Pagkarating ko sa kwarto, ay pabagsak akong nahiga sa kama. Naalala ko si Mama, kaya naisipan ko siyang sulatan. Ibinalita ko lahat ang magagandang nangyari sa akin. Tulad na lang ng mamahaling gamit na binili ni Ninong Sheila sa akin. At ang pagpapa-enroll nila mag-asawa sa akin sa isang pribadong eskwelahan. At syempre, hindi ko binanggit sa sulat kay Mama ang lihim kong pagtingin kay Ninong Gab. Tiyak na magagalit at mag-aalala yun sa akin. At baka ora mismo pa ay sunduin ako ni Mama sa Maynila. Mag-aalas 7 ng gabi nang maalimpungatan ako. Bumalikwas agad ako ng bangon. Di pala ako nakapagluto ng hapunan namin ni Ninong. Dahil sa pagmamadali ko, ay hindi ko na napansin ang suot kong damit. Pagkababa ko sa hagdan, ay nakita kong nakaupo sa sala si Ninong Gab. May hawak siyang bote ng beer habang nanonood ng pelikula sa TV. Nakita ko na 4 na basyo na ang walang laman sa may paanan niya. Bigla siyang napalingon nang maramdaman ang presensya ko. "Pasensya na po, Ninong. Napasarap ang tulog ko. Magluluto na po ako ng hapunan natin," wika ko. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi agad sumagot si Ninong. Umiwas siya ng tingin sa akin, kaya nagtaka ako. Dahan-dahan akong napayuko at sinipat ang sarili ko. Biglang nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto ko na halos kita na ang buo kong katawan sa suot kong manipis na short at spaghetti strap na labas ang pusod. Napatakip ako ng 2 palad ko sa harap ko. "Anak, sa susunod ay huwag ka na magsusuot ng ganyan kapag lalabas ka ng kwarto mo, okay? Paano na lang kung may bisita tayo?" May halong sermon na wika ni Ninong Gab. Tila ko nanliit sa aking narinig. O baka di lang ako maganda sa paningin niya. Naramdaman ko ang biglang pag-init ng mukha ko sa sinabi niyang yon. Napahi ako kay Ninong. "Pasensya na po, Ninong. Hindi ko po sinasadya. Pangako di na po mauulit," sagot ko. Akmang pipihit na ako paakyat sa hagdan para magpalit ng damit
nang muling magsalita si Ninong. Dumiretso ka na muna sa kusina, Ella. Nakapagluto na ako at kumain na, kaya kumain ka na doon. Wika niya. Mabilis akong pumihit papunta sa kusina. Nanginginig ang mga kamay ko habang nagsasandok ng pagkain. Napalunok ako nang makita at maamoy ang bagong lutong adobong baboy. Sunod-sunod na subo ang ginawa ko. Doon ko lang din na-realize na sobrang gutom na pala ako. Hindi ko lang din napansin dahil sa lalim ng tulog ko. Masarap ba anak ang niluto kong adobo? Tanong ni Ninong. Muntik ko nang malunok ang isang malaking hiwa ng karne sa pagkagulat. Nasa may pintuan si Ninong Gab at nakatayo habang aliw na aliw akong pinapanood. Tumagaktak ang pawis sa noo ko. Lalo pang naging gwapo sa paningin ko si Ninong. Dahil sa nakainom na siya, kaya namumungay na ang kanyang mga mata. Idagdag pa ang matamis niyang ngiti sa akin. Opo Ninong, ang sarap po ng luto mong adobo. Garalgal kong sagot. Talaga Ella? Hindi kaya binobola mo lang si Ninong? Sagot niya. Bago pa ako nakasagot ulit, ay biglang tumalikod na si Ninong Gab pabalik sa sala. Pagkatapos kong kumain, ay nagligpit muna ako sa kusina. Sinigurado ko na nakasarado ang mga pintuan at bintana. Pabalik na ako sa kwarto nang madaanan ko si Ninong Gab na nakahiga patagilid sa may sofa. Naisip ko, kaya siya uminom dahil sa pag-alis ni Ninang Sheila. Nakaramdam na naman ako ng awa kay Ninong. Dahan-dahan akong humakbang para iligpit ang mga basyo ng bote ng alak. Bigla siyang bumulong ng paulit-ulit. Napangiti ako dahil nagsasalita pala si Ninong kapag tulog. Katatapos ko lang magligpit nang biglang gumalaw si Ninong. Bumaling ang katawan niya pati haya. Napakunot noo ako nang makita ko ang kamay niya na may hawak-hawak na isang bagay. Kumabog ang dibdib ko, pero nilapitan ko pa rin siya. Pinasadahan ko ng tingin ang guwapong mukha ni Ninong Gab. Hanggang sa nakita ko na lang na tumulo ang kanyang luha. Bigla akong nataranta nang muli siyang magsalita habang natutulog. Mahal ko, Sheila. Bakit mo na naman ako iniwan? Wika ni Ninong. Napatitig ako sa bagay na mahigpit niyang hawak at itinapat pa sa kanyang dibdib. Lumapit ako kay Ninong para tignan ang bagay na hawak niya. Nanginig ang kamay ko nang makita kong larawan pala ni Ninang Sheila ang hawak ni Ninong Gab. Sana ako na lang ang minahal mo, Ninong Gab. Bulong ko sa aking sarili. Samot-saring emosyon ang naramdaman ko ng mga sandaling yon. Naawa ako kay Ninong Gab dahil ramdam ko ang labis na pagmamahal niya kay Ninang. Dahil sa tagpong yon ay may kumirot na naman sa puso ko na hindi ko dapat nararamdaman. Maingat kong idinampi ang palad ko sa luhaang mata ni Ninong Gab. Pinigilan ko ang aking sarili na halikan ang kanyang pisngi. Akmang tatayo na ako para umakyat sa kwarto nang bigla namang gumalaw ang isang kamay ni Ninong. Nahagip ng kamay niya ang ulo ko. Kinabig niya ako palapit sa kanya. Bigla akong napasubsob sa leeg ni Ninong Gab. Kahit amoy alak siya, mas nangingibabaw pa rin ang natural na bango ng singaw ng katawan niya.
Namalayan ko na lang na yakap-yakap na ako ni Ninong. Alam kong wala siya sa sarili sa labis na kalasingan. At ako dapat ang nasa tamang wisyo. Pero nang mga sandaling yon, Miss Fujiko, pakiramdam ko ay ako ang mas lasing dahil sa kakaibang emosyon at sensasyon nararamdaman ko sa bisig ni Ninong. Dahan-dahan kong iniangat ang ulo ko, kaya halos gahibla ng buhok na lang ang pagitan ng aming mga labi. Langhap ko ang amoy ng alak ng hininga, ngunit tila nanunuot sa kalamnan ko ang natural na bango ng kanyang bibig. Mali ito, Ella. Ninong mo siya. Asawa siya ng ninang Sheila mo. Bulong ko sa aking sarili. Sa isip ko, Miss Fujiko, ay maling-mali ang nararamdaman ko para kay Ninong. Ngunit ang traidor kong puso ay sumisigaw na bigyan ko ng laya ang damdamin ko para sa kanya. Dahan-dahan kong ibinaba ang mukha ko hanggang sa namalayan ko na lang na dumampi na ang nanginginig kong labi sa bibig ni Ninong. Kontento na ako sa ganoon. Malambot at mainit ang kanyang labi. Patawad po, Ninang Sheila, pero hanggang ganito lang naman ang gagawin ko. Bulong ko sa aking isip. Pakiramdam ko na mga sandaling yon ay lumulutang ang kamalayan ko. Ganun pala ang pakiramdam ng pusong umiibig. Oo, Miss Fujiko, maliman sa pandinig ng nakakarami o kahit sa aking sarili, pero aminado ako na pag-ibig ang dahilan kung bakit ganon ang nararamdaman ko sa asawa ng aking ninang Sheila. Na love at first sight ako kay Ninong Gab. Sa aming probinsya ay marami ang nanliligaw sa akin. Pero ni minsan, di ako nagka-interes sa kanila. Nasa isip ko kasi na mag-aaral muna ako at magtatapos. Pero biglang nagbago ang lahat nang una kong masilayan si Ninong Gab. Bigla akong napakislot, kasunod ay panlalaki ng mga mata ko. Nang maramdaman ko ang mainit na labi ni Ninong na kumikilos na yon. Miss Fujiko, hindi ko maunawaan ang nangyayari ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung gising ba si Ninong, pero nagtuloy-tuloy na iyon hanggang sa makarating na kami sa bagay na hindi nararapat at isang kasalanan sa mata ng Diyos o sa mata ni Ninang. Isa yung malaking pagtataksil kay Ninang Sheila, lalo na sa part ko na itinuring niyang anak. Binihisan, pinakain at pinag-aral sa mamahaling paaralan. Tapos ganoon pa ang maigaganti ko sa kanya. Pero sadya akong naging marupok at hindi ko napigilan ang bugso ng aking damdamin. Kung iisipin, ako dapat ang umiwas dahil ako ang nasa katinuan at lasing si Ninong. Pero naging mahina ako sa tukso, kaya tuluyan na rin akong nagpaubaya. Maraming beses pa kaming naging abala sa gabing yon at nakita ko rin naman ang magandang epekto noon kay Ninong. Naibsan ang lungkot at pagkasabik niya kay Ninang Sheila. Alam kong nawala na ang pagkalasing niya dahil sa nangyari. Pero parehas kaming nalulunod sa emosyong hindi pa namin pinag-iisipan kung ano ang dahilan at kakahinatnan. Sa buong magdamag na yon, ay wala akong salitang binibitiwan. Walang sorry, walang paninisi, pawang kaligayahan lang, na alam kong sa huli ay aking pagsisisihan. 3:00 na ng madaling araw, tulog na ulit si Ninong dahil sa pagod. Masakit ang buo kong katawan, pati na mismo sa bahaging mahalaga sa akin.
Dahan-dahan akong bumangon mula sa braso ni Ninong. Nakita ko pa ang pula at natuyong likido sa sapin ng sofa. Ginusto mo naman lahat ng nangyari, di ba, Ella? Kaya bakit ka umiiyak? Sermon ko sa aking sarili. Nagmamadali na akong tumayo at umakyat sa aking kwarto. Mag-aalas 9 na ng umaga nang magising ako. Napabalikpos ako ng bangon dahil may pasok si Ninong sa trabaho. Nagmamadali akong bumaba pero wala na si Ninong. Dumiretso ako sa kusina at nakita ko ang mga pagkain na katakip na inihanda ni Ninong. Hanggang sa may napansin akong maliit na papel na nakatiklop sa gilid ng mesa. Binuksan ko yon at binasa. Kumain ka ng marami. Maraming pagkain sa ref. Magluto ka ng lahat ng gusto mo. Huwag mo na rin akong hintayin mamaya. Mag-overtime ako. Namalayan ko na lang na pumapatak na pala ang aking mga luha sa mata. Malinaw na iniiwasan ako ni Ninong dahil sa nangyari sa amin noong nagdaang gabi. Nagrigodon ang puso ko nang tumunog ng malakas ang telepono. Nagkandara pa ako sa pagtakbo. Baka si Ninong Gab na ang tumatawag. Hello po, good morning. Pagbati ko sa kabilang linya. Ella, anak, kamusta na kayo dyan ng Ninong mo? Si Ninang Sheila mo ito. Wika sa kabilang linya. Hello po, Ninang. Okay naman po kami ni Ninong. Pumasok na po siya sa trabaho. Sagot ko. Miss Fujiko, noong mga sandaling yon ay gusto ko na sanang umiyak at humingi ng tawad kay Ninang Sheila. Pero natakot ako sa maaaring mangyari. Mabuti at iniba ni Ninang ang topic namin. Puro pagpapaalala ng pag-iingat ang mga habilin niya, lalo sa pagtatarangka ng gate, pintuan at bintana, lalo at mag-isa lang akong naiiwan sa bahay kapag wala si Ninong. Kaya kahit papaano ay nasa pawan ang hinagpis ko sa kasalanang aking nagawa. Noong ibaba ko na ang telepono, ay doon ko naramdaman kung gaano kalaki ang maling nagawa ko. Umiyak ako ng umiyak. Naalala ko si Mama at ang mga bilin niya. Pero binigo ko si Mama. Isinuko ko ang aking sarili sa lalaking may asawa na. Kaya isang plano ang napagdesisyonan ko. Mag-aalas 11 na ng gabi nang makauwi si Ninong Gab. Mula sa kwarto ko, ay inabangan ko talaga ang kanyang pag-uwi. Nagtulog-tulugan ako hanggang sa narinig ko na bumukas ang pinto ng kwarto. Agad ding isinara ni Ninong ang pinto. Tiningnan lang niya marahil kung tulog na ako. Ni hindi man lang siya nag-aksayang lapitan ako. Iniiwasan o di kaya ay galit siya sa akin dahil sa nangyari sa amin. Umiiyak na naman ako hanggang sa mapagod at makatulog na ako. Kinabukasan, mag-aalas 5 ng umaga nang bumaba ako. Narinig ko na may kausap si Ninong sa telepono. Mula sa kinatatayuan ko, ay kitang-kita ko ang pagyugyug ng balikat niya. Malamang si Ninang ang kausap ni Ninong Gab. Bumalik ulit ako sa kwarto nang di namamalayan ni Ninong. Alas 7 pa lang ng umaga nang marinig ko na ang pagharurot ng kotse ni Ninong. Iniiwasan niya talaga ako. Huwag ka pong mag-alala, Ninong. Pagbalik mo, di mo na ako makikita pa. Bulong ko sa aking sarili dahil may balak na akong umalis. Nag-iwan ako ng sulat para kay Ninong Gab. Humingi ako ng tawad sa kanila. Ganon din para kay Ninang Sheila. Sinabi ko na wag na nila akong hanapin pa.
Nang umagang yon ay umalis ako nang walang paalam sa bahay ni Ninang at Ninong. Lahat ng gamit na binili sa akin ni Ninang ay iniwan ko. Tanging ang mga damit mula sa probinsya lang ang dala ko. Gamit ang pera na binigay sa akin ni Ninang, naghanap ako ng kwarto na upahan. Ako may kagagawa ng lahat ng nangyari sa buhay ko, kaya dapat lang na matuto ako sa sarili kong paa. Pumapasok pa rin ako sa eskwelahan, Miss Fujiko. Ayokong pati ang perang pinambayad nila sa tuition ko ay masayang ko rin. Balang araw ay maghaharap ulit tayo, Ninang. Hihingi ako ng tawad sa ginawa ko. Bulong ko sa aking sarili. Ilang beses akong sinubukang kausapin ni Ninong Gab. Marahil ay utos yun ni Ninang Sheila, pero tumanggi ako. Iisa lang ang naging pakiusap ko sa kanila, na sana ay ilihim kay Mama na umalis na ako sa poder nila. Naghanap ako ng trabaho para matustusan ko ang pangangailangan at renta sa kwarto. Sa isang salon ako nakapagtrabaho at sa gabi naman ako pumapasok sa eskwelahan. Akala ko ayos na ang lahat, ngunit hindi pala. Dahil isang umaga ay sumama ang pakiramdam ko. Nakalimutan ko pala na hindi ako dinatna ng buwanan dalaw ng halos 2 buwan. Sa madaling sabi, nabuntis ako, Miss Fujiko, at si Ninong Gab ang ama ng sanggol na dinadala ko. Umiyak ako ng umiyak, naisip na yun na ang karma sa ginawa ko. Pero sa halip na panghinaan ng loob, tinanggap ko ang bunga ng maling ginawa ko. Ano man ang mangyari, anak ko, haharapin natin na magkasama ang mundo. Bulong ko habang hinihimas ko ang impis kong pangtiyan. Gumawa ako ng isang desisyon na alam kong mahirap, pero wala na akong ibang choice. Umuwi ako sa amin sa probinsya. Gulat na gulat si Mama sa biglaan kong pagsulpot. May problema ka, no? Kaya ka umuwi. Kilalang kilala kita, Ella. Kaya alam kong kailan ka okay at hindi. Wika ni Mama. Humagulgol na ako ng iyak sa kanya. Inako ko lahat ng kasalanan sa nangyari sa pagitan namin ni Ninong. Namula sa galit si Mama. Minor de edad ka, anak. Sinamantala niya ang kainosentihan mo. Ligil ng wika ni Mama. Lumuhod ako sa harapan ni Mama. Mama, ako po may kasalanan lahat. Kung bakit nagawa yun ni Ninong. Umalis tayo dito, Mama. Sa Manila tayo tumira para di nila ako pag-usapan. Pagkapanganak ko, pangako po aayusin kong lahat. Tutuparin ko pa rin ang pangarap natin. Umiiyak na wika ko. Miss Fujiko, sinamahan ako ni Mama sa Maynila. Huminto na ako sa pag-aaral dahil malapit ang maharata ang lumalaki kong tiyan. Walang alam sina Ninong at Ninang sa nangyari sa akin. Nagtinda kami ni Mama ng almusal at ulam para matustusan lahat ng pangangailangan namin. Mabuti naman, anak, at lumakas na ang benta natin. Mukhang swerte sa atin yung abukong yan, ah. Makakaipon na rin tayo ng pambili ng mga gamit ng bata at pambayad sa ospital. Masayang wika ni Mama. Lumipas pa ang ilang buwan, nagsilang ako ng isang malusog at napakagwapong sanggol. Kamukhang kamukha siya ng kanyang ama, si Ninong Gab. Maraming salamat po, Mama, sa lahat-lahat, lalo na sa pag-intindi sa nagawa kong pagkakamali. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na alam kung paano kakayanin ang lahat ng ito. Wika ko kay Mama. Anak kita, kaya hindi ko pwedeng pabayaan na lang, dahil nagkamali ka ng minsan. Lahat ng ina ay nagagalit kapag nakakagawa ng mali ang kanilang anak. Pero, ina rin ang nagtatama sa maling yon. Dahil yun ang tungkulin ng isang ina sa kanilang anak. Wika ni Mama
na mas lalo pang nagpaiyak sa akin. Hindi ko akalain na papatawarin ako ni Mama sa nagawa kong malaking kasalanan. Lalo at marami akong pangako para sa kinabukasan namin na hindi natupad dahil sa maling aking nagawa. Miss Fujiko, pinagpatuloy ko ang pag-aaral ko makalipas ang 1 taon matapos kong makapanganak. Pero sa isang pampublikong paaralan na lang ako nag-aral para hindi masyadong magastos. Salitan kami ni Mama sa pag-aalaga kay baby Gabriel na anak ko. Isinunod ko sa pangalan ng kanyang amang si Gabriel o Gab sa Palayaw. Wala na akong mahihiling pa. Yung nakakaraos kami sa araw-araw at mga bayarin at malusog si Gabriel ay sapat na. 5 taon na si Gabriel noong makagraduate ako ng kolehiyo. Mag-a-abroad po ako, Mama. Ikaw na po muna ang bahala sa apo mo. Ako naman po ang bahala sa inyong dalawa. Wika ko. Ikaw ang bahala, anak. Palagi naman akong nakasuporta sa pangarap mo. Sagot ni Mama. Hanggang sa kasalukuyan ay nandito pa rin ako sa Australia, Miss Fujiko. Naibili ko na rin ng maliit na bahay sina Mama at Gabriel. Kontento na ako sa buhay ko ngayon. Ang tanging pangarap ko na lang na sana, balang araw, ay muling magkita kami ni Ninang Sheila para makahingi ako sa kanya ng tawad sa nangyari. Hanggang dito na lang po, Miss Fujiko, ang kwento ng buhay ko. Sana nagustuhan niyo ito at sana may natutunan pong aral ang mga kabataan dito na huwag maging padalos-dalos at huwag agad magpadala sa silakbo ng kanilang damdamin upang maiwasan ang mas malaking problema sa hinaharap at ang pagkasira ng kinabukasan. Maaaring sa sitwasyon ko ay isa lamang iyong delay sa pagkamit ng maayos na buhay, pero mas marami akong nakilala at narinig ng kwento na halos kahalintulad ng dinanas ko. Pero yun nga lang, napariwara sila at nasira ang buhay. Kaya hanggat maaari, huwag magmadali sa pagkamit ng bagay na yon. O yung bagay na ginagawa lang dapat ng mga legal na mag-asawa. Papasaan ba't doon din naman ang punta ng karamihan? Kaya huwag magmadali. Kapag nasa stage ng pag-aaral, ay doon lang dapat muna mag-focus at huwag munang pangarapin ang mga bagay na maaaring maging dahilan ng pagkasira ng kinabukasan. Ayun, my loves, dito na po nagtatapos ang napakagandang kwento ng buhay ni Miss Ella. Naway may natutunan kayong aral sa kanyang kwento. My loves, muli ko na lang pong ipapaalala ha. Napakarami nating kwento na naka-line up dito. Kaya mas mabuti kung mag-subscribe ka na para palagi kang updated. Salamat sa pakikinig, my loves. Take care and bye-bye!